Hello? Lenny, Yes, ma. asan ka? Nasa driveway ho, nakahiga. Oh, Kaibigan, welcome back. Ngayon ay, unang linggo ng Mayo. Kamusta ang pakiramdam ninyo? Pakiramdam ninyo ba na papait ng papait na at papaloy ng taglamig? Normal lang yon. Pero huwag kayong kakakampante dahil may mga lamig pa tayong mararanasan. At kung may mga tanim kayo ng mga gulay, particular gulay, bulaklak na tropicana at mga gulay, ay huwag niyo munang ilabas. Kung dito sa amin sa Toronto, sa Kalakhan, Toronto, ay meron pa kaming darating na spring frost. Spring frost ang tawag namin doon. Ito yung mga 1 degree even lower na temperatura na kadalasan nangyayari overnight or sa umagahan. Asensya na kayo, di ako makapagsalita dahil talagang busog pa at sagana sa kape. Ngayon, saan na tayo? Ay, sayang naman kung mawawala yung mga pananim, di ba? Sa isang iglap lang. At yung mga pinaghirapan ninyo, I'm sure nagtanim kayo noong pang Marso, Abril, di ba? Kaya iwasan nyo munang ilabas. Dito sa amin nga sa GTA o Greater Toronto Area, kung saan ay ang huling recorded o at least ang huling bisita ng spring frost ay yung talagang magyeyelo pa ay at least second or third week ng Mayo. Naranasan ko, kaibigan, na Mayo 15 dito pumatak ang snow, kaya at slush yun talagang mga ganung panahon naranasan ko rin na namatayan ako ng mga halaman dahil sunod-sunod na yung init pag sunod-sunod na yung init, natutuwa ka na 10 degrees, 11 degrees, 20 degrees, papalo mahigit 20 degrees Celsius. At sabi ko, okay na, nilabas ko na. Kalahati ng halaman kong mahigit kalahati, kung natatandaan ko ng tama, ay nangamatay dahil ang frost was dumapoy sa kanilang mga dahon. Wala na, tapos na. Napakahirap na makarecover ng halaman dahil bata pa sila. Kaya alagaan ninyo, kung gusto niyo makasiguro, huling linggo ng Mayo or June, especially dyan sa mga matataas na lugar, northwest ng Canada, tulad ng Saskatchewan, papunta dyan sa atin sa mga norte pa. Kung sa amin ay Mayo, gitna ng Mayo or late ng Mayo, ay ang alis o ang okay na hindi na maaring mawala, hindi na dumaan ng frost. Sa inyo pa kaya mas matagal pa sa inyo dahil mas norte kayo, mas malapit pa kayo sa North Pole, di ba? Kaya magandang indikasyon din ay maraming information dyan sa internet. Itong kaalaman na sinasabi ko sa inyo ay nalaman ko sa aking mga matatanda na mga kaibigan, ng iba'y pumanaw na. At ang iba talaga ay farmers sa Saskatchewan at sa Calgary at sa malalayong lugar. They're all over. They came from northwest, even na sa Atlantic. Alright? Kaya ito yung mga gusto ko silang bigyan ng credit dahil sa kanila ko ito natutunan nung time na hindi pa ako masyadong interesado sa mga ganitong panahon nung una. Alam niyo naman, matatanda, alam nila na wala kayong alam sa mga paligid, sa temperature. Kung meron man kokonti at ibinahagi nito sa akin at I'm very grateful. At syempre, hindi rin nila alam lahat, pero yung mga alam nilang mga importante, mahalaga ay binahagi nila sa akin. Alright? Heto, at papakita ko sa inyo yung ginagawa ko. Lalagay ko lang stand nitong aking tripod. Ito yung aking pinuputol. Nakita nyo na, may putol na siya. May hiwa na siya dito, kaibigan. Gamit ko yung aking bazzol, hacksaw, ano bang tawag dito?
Hacksaw. It's just a reciprocating saw, pero hacksaw lang ipinangalan nila dito ng Milwaukee. May Buzzsaw, may hacksaw. Ito yung mini version niya, M12. Kaya puputulin. Mas madali ito kaysa yung aking cut-off tool na Milwaukee. Let's go. At saan ko ito ilalagay? Well, ilalagay ko ito. Kukuha ko ng kapiraso. Siguro kasing haba nitong aking index finger kasama yung palad. Yan. Hanggang dito. That's about, 4 inches yata ito. Yan. Okay, ganito kahaba. Puputulin natin at ilalagay natin dito. Andito na kayo sa ilalim ng... Alam niyo ito, kinover ko na ito eh. Dali, kukunin ko lang yung aking flashlight at isa-set up ko kayo. Ito yung ginawa ko na may video na ako nito. Sabi ko sa inyo, babalikan natin at ito na yung araw na babalikan natin. Alright. Kung mapapansin nyo, dali lang. Kuha nyo ba? Kung mapapansin nyo dito, itong dugtungan na to, I hope nakikita ninyo. Let's see. Ay, yan. See that? May puwang. Dahil maiksi ito. Okay? Kung ito ilalagyan, ito ihahabaan ko nga, doble nito, or maybe more than doble. Ito kahaba nga, sagad dito hanggang dito. Ayan, masisecure natin ito. Yun lang magagawa ko at this should be okay. Hindi naman siya nalalaglag pero hindi maganda eh. Okay? Siyempre, ang pinakamaganda nito talaga ay weld. Pero hindi natin option yan. Option pero hindi natin gagawin dahil this is okay. Okay pa ito. And tighten the bolts. Tighten this U-bolt. Itong ating panghigpit. It should be okay. Alright. Kaya halika kayo at gagawa natin ng paraan ito. Lalagay ko kayo dito at makita nyo kung paano ako magputol. Importante, eye protection dahil ang hinahawi natin, ang nilalagari natin ay bakal at meron yung mga maliliit na mga parang dust, mga buhangin, mga pebbles na maaaring pumunta sa mata nyo at hindi nyo gusto mangyari yun. Halika, set up ko yung aking tripod. Nakalagay na rin kayo dito para ilalagay ko yung mamaya dito. Pero sa ngayon, subukan natin yung tripod. Subukan natin tripod. Alright. Alright, hindi na ideal na pagputol, pero alam niyo naman ako. Kapag ganito nasa vise, kailangan himigpit. Nakikita niyo itong tip na to. Ito yung original stock na muffler tip nitong Impala. Napakaganda niya, no? Stainless yan, hindi yan kinakalawang. Kaya itago nyo to dahil maaari nyo itong ikabit muli sa bagong yung muffler. Pero sa ngayon wala akong intention na ilakabit siya, kundi itago. Alright, itatago ko to kasama nung isa yung kapartner niya. Sa ngayon hindi yan importante kung mukhang nagwo-work naman tayo dito eh. Lagay natin about there. Okay. Not good.
Almost. Wala na. Lapit na. There you go. There you go. Ito yung sinasabi ko sa inyo, matatalas yan. Babaw niya sa inyong palad, balat. Kaya kung may file kayo, file it. Okay? File. Alright. Alam ko may kurbada siya, hindi siya diretso, pero I think hindi magiging problema yun. Alright, kakabit ko na to. Okay, medyo mahaba yung ating socket, kaya yeah, I'll leave it there, honey, somewhere. Is that my coffee? Thank you, anak. Kailanganin ko ng martilyo dito. Something hard. Nope. Nope. There you go. Alright. Okay. Yung tanggal na siya, lalagay natin yung bago. Andiyan pa ba kayo? Alright. Ito matawag sa akin. Hello? Lenny? Yes, ma. Asan ka? Nasa driveway ho, nakahiga. Oh, Alam niyo naman siguraduhin may foam yung ano mo, ha? alam niyo bang ilang beses ako nakatulog dito? Oh, Ayun, masarap kasi ang driveway eh. ganon? What's up, ma? Meron akong nakuhang 2 halaman na naman, katulad ng nuwi ko. Andun sa likod, kailangan maikwan. Oh, sige, ibabaw ko mamaya pag natapos ako dito. Maganda kaya dyan sa kwan? Dyan sa, alam mo yung pintuan ng bagong, dyan sa may garahe? Anywhere there? Ilalagay natin sa paso, tapos pag-uusapan natin. Okay, yeah, that's good. Okay. Pakiayos yung isang halaman ko, yung itinanim ko, kinukot-kot yata ng mga Ng mga kaibigan ko. Oo. Squirrels. Alright. At lalagyan ko ng tinidor, plastic tinidor. Sige ha. Thank you. Okay, paki-unlock na rin yung kotse nyo at titingnan ko yung mga fluids. Check ko. Dahil Salamat. bukas Monday muli. Sige po, ma. Okay. Bye. Thank you, bye. Alright. Let's do this. Lagyan natin siya dito. I think maganda kung ganyan, di ba? Let's see. Ang challenge nito ay not really a challenge. Kaya natin to. Okay, nakasadaan kayo. Kaya ang gagawin ko ay kailangan ko tanggal ng camera. DJI.
Kaibigan, tatapusin ko na to. Litrato na lang, larawan na lang ibibigay ko sa inyo dahil sobrang mahaba na to. Dito ko na tatapusin. Lalagyan ko lang ewan ko na pinicturean ko bago kalasin yung luma ng para sa before. Pero yung definitely yung after. Pag nailagay ko na yung bagong kabit. Not a big deal. Kaya nyo yun. A little bit of some elbow grease ang kailangan nyo lang. Alright? At proper tools at safety. Diba? Safety. Kailangan nyo ito, ha? Ang buhay natin dito, ha? Sa Canada. Huwag hihinto. At laging kailangan may matutunan na bago. Okay? Huwag kayong magiging kampante dahil narito na kayo sa Canada. Alright? Explore this wonderful country. This wonderful culture. Expand ninyo ang kaalaman ninyo sa ibang kultura. Napakarami nitong marami kayong matututunan. Kung gusto niyo maging ganap na US citizen, Canadian citizen, embrace the country. Yung good and bad niya. At tumulong tayo na mapaunlad at mapagbuti ito sa simula ng maliit sa maliit na paraan tulad ng maging active sa community at maging just a good citizen, di ba? At hindi niyo alam, nakikita ko na marami sa atin na magiging bahagi ng paghubog nitong bansa to sa pamamagitan ng pag-entra sa politika dahil remember, isa tayo sa pinakamaraming imigrante dito na piniling bagong tahanan ang bansang Canada. At sa pamamagitan to, ang ating mga anak, ang ating mga tayo ay makakatulong na mapagbago sa magandang may steer sa tamang direksyon ng bansang ito. Naniwala ko marami mga politicians dito na mga Pilipino and they're not gonna be they're nowhere compare sa mga politicians na corrupt sa atin. They'll be a good citizen dahil mahal nila ang lugar na to. At sino magpapamulat nun kundi tayong mga magulang, di ba? Hanggang sa muli, kaibigan, padayon. Don't worry, hindi ko nalimutan yung picture. I'll show you before and after. Take care.